Benedict, ano ang sinabing dahilan ng NBI kung bakit maaari pa rin magpositibo sa paraffin test ang naturang NBI volunteer? National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, may ilang mga dahilan kung kaya't nagpopositibo sa paraffin test ang isang individual kahit pa hindi ito nagpaputok ng baril. Matapos na nangyaring pagpapaputok ng baril sa loob ng Senado noong May 13 ng gabi, naaresto ng mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms ang NBI volunteer na si alias Mel Oragon. Nakalaunan ay nagpositibo sa paraffin test na ginawa ng PNP Forensic Group. Pero ayon kay NBI Director Matibag, maaari pa rin anyang magpositibo sa paraffin test si alias Mel Oragon dahil sa una ay ang lokasyon kung saan ito dinala matapos itong maaresto. But ito ngayon, nakita ko when he was arrested from GSIS, dinala siya sa Senate grounds, sa second floor, idinapa siya kung saan mismo nagpaputok ng baril yung mga usaa. Ando doon, may video eh. So makikita, maraming gunpowder doon, sigurado. So that is a possibility. Ayon pa sa NBI Director, maaari rin maging dahilan kaya ito nagpositibo ay ang paghawak ng tauhan ng OSAA sa NBI volunteer. In the chain of custody, doon sa ballistic na order na yan, in the chain of custody, dapat nakukuha mo yung baril, tapos ipaparapid mo siya. So, doon mo makikita, that is the possibility na nagpaputok ng baril. Yun yung initial kagad na isipin. But, pwede ka rin nakakuha ng nitrate, ng gunpowders, in other means. Halimbawa, yung humawak sa'yo, merong gunpowder sa kamay, nalipat sa'yo, sa katawan mo. Or the police officers or the USAA that handled him. Remember, nagpaputok yung mga USAA. Pidepensahan din ng NBI Director na kung bakit nila pinapayagan ng isang volunteer na sumama sa isang operasyon, lalo na at kulang sila sa bilang ng tauhan. Lunes naman ng hapon ng pansamantalang makalaya ang NBI volunteer matapos makapagpiyansa ng nasa 116,000 pesos. Sa panayam sa driver, sinabi nito na hindi siya nagpaputok ng baril nang mangyari ang insidente sa Senado. Ayon pa nga. Alright, maraming salamat, Benedict Samson.